ang pakipaglaban sa TB, kailangan din ng sakripisyo ng pamilya. So kailangan nakaalala yung pamilya, kailangan nakasuporta sa kanila, kasi ako dati, alam ko, hindi ko kakayanin kung wala yung pamilya ko. Gaya ng pakikipagbuno sa anumang karamdaman, binigyan din ni Nelson Tolero ang kahalagahan ng pagsuporta ng pamilya sa laban kontra tuberculosis o TB. Isang TB survivor si Tolero mula sa Montalban, Rizal at kabilang siya sa mga nakikiisa sa National TB Day ng Department of Health na ginanap sa Palayan City sa Nueva Ecija nitong August 19. Dito kanyang ibinahagi ang kanyang karanasan at tagumpay ng dapuan ng nakamamatay na sakit. Ang first time ko nasa isip na parang gusto ko na tapusin buhay ko. Totoo yun. Parang ayaw ko na, parang ano. Tapos nung ang sabi doon sa RHU, sa facility na pinuntahan ko, na may posibilidad na mahawa ko yung mga kasama ko sa bahay. Naawa ko sa mga pamangkin ko. So naramdaman ko yung, alam mo yung stigma na parang nakakahawa pala ako, kailangan ko palang lumayo, kailangan kong iwasan yung mga tao. Tinis ko yun ng 11 months na pagdating ng gabi ako lang, na yung bubog lang yung makita mo, wala kang kasama, kailangan eh. Ang mahabang proseso ng gamutan at isolation ang ilan sa mga dahilan ng pag-aalinlangan ng mga TB patient na makapagpagamot. Higit daw itong lumala ngayong pandemya ayon sa DOH. Yung atin namang health workers, hati yung kanilang service, yung ginugugol niya yung oras kasi malaking panahon ang ginugol natin sa COVID response natin, pag-isolate, pagta-transfer, pagda-diagnose ng TB patient natin, and even sa pagbabakuna. And then during that time, mayroong mga piling health center na yung mga tao hindi pumupunta dahil naka-lockdown tayo for a while. So yun po yung isa sa mga dahilan. At yung iba, masasabi natin na may konti pa rin, pagka inuubo, ayun nilang ipamalitang inuubo sila. Baka, imbes na TB ang sabihin sila, baka may COVID sila. May konting stigma pa rin po. Sa pagtatala ng Central Luzon Center for Health Development, 40% o higit 27,000 na maituturing na missing patient sa rehiyon. 60% naman o higit 40,000 ang notified cases batay sa 2021 TB monitoring data ng kagawaran. Sa Nueva Ecija, nananatiling hamon para sa kagawaran ang gamutan ng tuberculosis. 35% lamang daw kasi ang treatment coverage rate ng lalawigan. Katumbas ito ng 3,902. Sa tinarget naman na higit 11,000 na TB patient na dapat ay masubaybayan ng gamutan. Interagency effort hanggang sa barangay level ang TB detection and treatment strategies ng kagawaran ng kalusugan. Present sa launching ng kanilang programa ang kinatawan ng 27 Municipal Health Officer at City Health Office sa lalawigan. Tiningnan po natin yung performance ng ating mga local government units. Kung functional po ba yung kanilang mga local health board, yung council na yan, at hindi lang po organized kasi dapat po ay functional din. Kasama sa assessment ng DILG para sa pagbibigay ng Seal of Good Governance ang accomplishment sa tuberculosis treatment coverage ng mga LGU. Samantala, umabot naman sa higit 36 million pesos ang binayaran na claims ng PhilHealth para sa mga may sakit na TB sa Central Luzon. Simula umano ito ng taong 2017 hanggang sa kasalukuyan. Bukod pa umano ito sa mga inayudahan ng mga lokal na pamahalaan. Ito po sa ating datos, ito nag-shows po na way back in January of 2017 up to this moment, to this year of 2022, kami po ay nakabayad po ng 17,000 higit na claims, would translate to 36 million. Sa pagtataya ng mga eksperto, sa loob ng 5 taon, 100,000 Pilipino na may sakit na TB ang posibleng mamatay kung hindi mahahanap ang TB missing case sa bansa. Paolo G. Santos, CLTV News.